Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Noon, usong-uso sa ibang bansa ang mga dating shows, kung saan pwede kang makakilala ng iba't ibang mga lalaki na pwede mong mapangasawa. Sa China, isang babae ang sumali sa dating show para maghanap nga ng mapapangasawa. Subalit, nabigo ang babaeng ito na mahanap ang kanyang mapapangasawa at humantong lahat sa isang krimen. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Wang Jia, 32 years old. Si Jia ay ipinanganak ng October 5, 1979 sa China. Masasabing nakakaangat nga sa buhay ang pamilya ni Jia. Ang tatay niya ay isang real estate agent at ang nanay naman niya ay isang pharmacist. Nag-iisang anak si Jia kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Taong 1998 nang nagsimulang mag-aral si Jia sa Northwest University. Matalinong dalaga si Jia at aktibo siyang nagpa-participate sa mga aktibidad ng university. Maraming sinalihan na contest si Jia at lagi siyang nabibigyan ng mga awards. Nang graduate nga si Jia, nagtrabaho siya bilang book editor sa isang publishing company. Dahil sa kanyang pamilya at mga nakamit sa buhay, naging mataas ang pamantayan ni Jia pagdating sa kanyang pakikipagrelasyon. Nagkaroon naman ng dalawang kasintahan si Jia, subalit para sa kanya, hindi sila ang standard na mga lalaki na kanyang gusto. Ang gustong mapangasawa ni Jia ay ang mga lalaking mayaman. Kaya naman, umabot na ng 31 years old si Jia pero single pa din. Nagsimula nang mag-alala ang mga magulang niya dahil tumatanda na siya pero hindi pa rin niya mahanap ang kanyang mapapangasawa. Na-pressure na nga si Jia sa kanyang mga magulang na siya ay pinag-aasawa na. Lalo na sa kultura ng ilang mga Chinese, gusto nila na maagang nag-aasawa ang mga babae. Dumaan pa ang ilang buwan, napansin ni Jia na halos lahat ng kanyang mga kaibigan ay ikinasal at may mga pamilya na. Isang araw nga ay pumanaw ang lolo ni Jia. Napakalungkot nga ni Jia ng araw na iyon. Dahil ang lolo niyang ito, ang tanging hiling lamang bago mamatay ay siya ay makitang makapangasawa. Dahil nga sa nangyari, nagdesisyon na si Jia na tuparin ang hiling ng namayapa niyang lolo. Hanggang sa napanood ni Jia sa TV ang TV show na If You Are the One. Ito ay isang sikat na palabas sa China na isang dating TV show. Sa bawat episode, may 24 mga babaeng naghahanap ng pag-ibig at mayroon ding mga lalaking contestant. Sa una, ipapakilala ng lalaki ang kanyang sarili sa harap ng mga babae. Kapag interesado ang babae sa lalaki, pipindutin niya ang ilaw. At pwede namang i-off ng lalaki ang ilaw ng babae kung hindi siya interesado dito. Natuwa si Jia sa show at gusto niyang sumali. Kaya sumali siya sa show na If You Are the One. Nang mga panahon na ito, hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao sa mga dating show. Naniniwala kasi ang karamihan na hindi totoo ang ipinapakita ng mga contestant sa laro at scripted ang lahat. Mayroon ding nagsasabi na ginagamit lang ng mga babaeng sumasali ang contest para sila ay sumikat. At hindi talaga sila naghahanap na makakadate o mapapangasawa. Lahat naman ng yan ay nabasa ni Jia pero wala siyang pakialam. Ang tanging importante sa kanya ay makasali siya para makakilala ng mayaman at matagumpay na lalaki. Naniniwala si Jia na maayos ang pagpili ng show ng mga lalaking contestant at dun niya makikilala ang kanyang pakakasalan. April 2011, opisyal ngang napili si Jia na maging contestant ng dating show. Nang nasa show na si Jia, ipinakita niya ang kanyang pagiging prangka at tapat. Nang umeri nga ang palabas ng May 2011, napansin na ng mga tao ang pagiging matalino ng babae. Nakita nila na desidido talaga si Jia na makahanap ng kanyang makakadate. Pero habang kausap ni Jia ang iba't ibang mga contestant, tila wala siyang nagustuhan sa mga ito. Pero nagbago ang lahat nang nakilala ni Jia ang lalaki na si Zhang Tianyi o tawagin na lang nating Tom.
Si Tom ay 30 years old at isang negosyante mula sa Beijing, China. Dati na siyang cancer patient pero tuluyang ang gumaling matapos ang gamutan. Sinabi ni Tom sa show na ilang beses nang nalugi ang kanyang mga negosyo pero siya ay nakakabangon namang muli. Sasabi nga na may kaya sa buhay si Tom. Pero walang sinumang babae ang pumili kay Tom. Ngunit si Gian ay nadala sa mga sinabi at pagpapakilala ni Tom. Kaya naman pinindot ni Gian ang buzzer na hudyat na interesado siya kay Tom. Tumakbo papalapit si Gia kay Tom at nagyakapan. Makikita sa mata ni Gia ang kasiyahan na sa wakas nga ay natagpuan na niya ang lalaking perpekto para sa kanya. Pinaniniwalaan na ng araw nga din na iyon ay nagkaroon ng relasyon sina Gia at Tom. Ang kanyang mga kaibigan ay naging masaya nga sa kanya at nagpahayag ng suporta para sa dalawa. Subalit ang saya ni Gia ay agad na napalitan ng lungkot. Ilang araw kasi matapos ang show, tila naglaho si Tom at hindi na nagpakita pa kay Gia. Ang nangyari nga ay agad na kumalat sa social media. At iba-iba ang naging reaksyon ng mga netizens sa nangyari. Pero tila marami ang tinawanan at kinutya si Gia. Ayon sa mga netizen, masyadong nagtiwala at taniwala si Gia kay Tom. Ang iba pa nga ay ininsulto ang dalaga. At ang lahat ng ito ay nakarating kay Gia. Labis nga siyang nalungkot at pakiramdam niya ay napahiya siya sa buong mundo. At dahil dito, nagpost sa social media account si Gia tungkol sa kanyang saloobin. Pinalakas naman ng mga kaibigan ni Gia ang kanyang loob at nag-comment ng mga magagandang salita. Hanggang sa may isa ngang nag-comment sa kanyang post na lalaki. Ang lalaking ito ay kinilalang si He Jiawen o tawagin natin Dan, 30 years old. Si Dan ay isang empleyado sa bangko. Ang mga magulang niya ay simpleng empleyado din sa gobyerno. Namangha kasi si Dan sa kumpiyansa ni Gia nang napanood niya ito sa dating show. Magmula nga noon ay ini-stalk na ni Dan ang mga kilos ni Gia sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. At nagsimula ngang magpalitan ng mga message sina Gia at Dan. Pinaramdam ni Dan kay Gia ang simpatya niya dahil sa ginawa ni Tom. Sa mga sumunod nga na araw ay tuloy-tuloy na ang pag-uusap ng dalawa sa chat. At tila nag-umpisa nang magustuhan ni Gia si Dan. May 27, 2011, nagdesisyon ang dalawa na magkita ng personal. Nagustuhan naman ni Gia ang itsura ni Dan. Subalit nang nalaman ng babae ang background ng pamilya ni Dan, nagdalawang isip siya kung itutuloy niya ang pakikipagrelasyon dito. Napag-alaman niya kasi na hindi mayaman si Dan at mula lamang sa simpleng pamilya. Pero dahil malambing at matamis magsalita, hindi maiwasan ni Gia na magkagusto sa lalaki. Kaya nga nagkaroon ng relasyon sina Gia at Dan. Mula noon ay madalas nang ipost sa social media ni Gia ang tungkol sa relasyon niya kay Dan. At dahil sa kanilang edad, nagdesisyon na ang dalawa na magpakasal matapos lamang ang ilang buwan. Pero tutol ang mga magulang ni Gia kay Dan dahil mas bata ito sa kanilang anak. Pero nanaig ang pagmamahal ni Gia kay Dan at sinabi nga na age doesn't matter. January 1, 2012 nga ang nakatakdang kasal ni na Gia at Dan. Pero bago iyon, nagsama na sila sa iisang bahay. Naging malungkot nga si Gia nang nalaman niya na hindi pala mataas ang posisyon ni Dan sa bangko. Ikinalungkot niya din na ang apartment na tinitirhan nila ni Dan ay inutang lamang pala ng lalaki at malaki pa ang kanyang bayarin. Dahil dito, nagdalawang isip si Gia kung itutuloy niya pa ang pakikipagrelasyon kay Dan. Isang araw, nakipagkita si Gia sa mga kaibigan niyang contestant din ng dating show. Naikwento nga ng mga kaibigan ni Gia sa kanya na sila ay naging sikat matapos ang dating show. Ang iba ay naging artista, writer ng mabentang libro at modelo. Nang liit si Gia sa kanyang mga narinig, naisip niya na bakit ang mga kasabayan niyang contestant ay maganda ang naging buhay matapos ang show. Habang siya ay ikakasal lamang sa simpleng lalaki. Kaya naman unti-unti nang lumayo ang loob ni Gia kay Dan at nagsimulang mag-imbento ng mga dahilan para hindi maituloy ang kasal.
At ng December 2011 nang tuluyan na nga sinabi ni Gia kay Dan na hindi na tuloy ang kasal. Pero kasabay nito, naramdaman ni Gia na posible siyang nagdadalang tao sa anak nila ni Dan. Ang mga kaibigang babae ni Gia ay pinayuhan siyang ituloy ang pagbubuntis dahil maaari siyang magkaroon ng komplikasyon kung hindi niya ito itutuloy. At ng April 2012 nga, ikinasal si Gia at Dan dahil nga buntis si Gia. Matapos ang kasal, pansamantalang umalis sa trabaho si Gia para ilaan ang oras niya sa kanyang pagbubuntis. At napunta ang lahat ng obligasyon kay Dan. At para mas madagdagan ang kanyang sasahurin, nag-part-time job si Dan. Pero hindi ito nagustuhan ni Gia at nanliit siya sa kanyang asawa. Habang nasa bahay, nakita ni Gia sa social media ang mga pinupost ng kanyang mga kaibigan. Napansin ni Gia na ang iba sa kanila ay may mga mamahaling bag, kotse at alahas. Ang iba naman ay nagbabakasyon sa magagandang lugar sa iba't ibang bansa. Hindi naman maiwasan ni Gia na ikumpara ang kanyang sarili. Nalungkot siya dahil malayo nga ang narating ng kanyang mga kaibigan kumpara sa kanya. Habang nagbubuntis, nag-iba nga ang itsura at pakiramdam ni Gia. Tiningnan ni Gia ang kanyang sarili sa salamin at lalo siyang nanliit sa sarili. Sinabi niya ngang tapos na ang kanyang buhay at makukulong lamang siya sa loob ng bahay. At mas lalo ngang naging iritable ang ugali ni Gia. Ang kanyang galit at inis ay ibinubuntong niya sa asawang si Dan. May 2012, nakatanggap si Gia ng isang imbitasyon sa kasal ng kanyang kaibigan sa dating show. Ang babae ay ikinasal sa isang mayamang lalaki at napakabongga nga ng nangyaring kasal. Pag-uwi ni Gia sa kanilang bahay, galit na galit siya kay Dan dahil wala umanong binatbat ang kanilang kasal kumpara sa kasal ng kanyang kaibigan. Pinakalma naman ni Dan si Gia at sinabing iba-iba talaga ang takbo ng buhay ng bawat isa. Subalit lalong nagalit si Gia kay Dan. Dahil nga sa nangyari ay nainis na si Dan. At sinabi niya kay Gia ang mga katagang, "Kung hindi ka titigil kakakumpara sa buhay natin sa iba, bakit hindi ka sumali ulit sa show?" At nagulat si Gia sa sinabi ni Dan sa kanya. Dahil yun lamang ang pagkakataon na napagtaasan siya ng boses ng kanyang asawa. At bago nga matapos ang araw, nagsulat si Gia ng kanyang saloobin sa kanyang diary. Ayon sa kanyang diary, "Pinilit ako ni Dan na pakasalan siya. Binuntis niya pa ako at naging stay-at-home na nanay na lamang. Tapos, siya pa ang may ganang magalit sa akin. Wala na akong kwenta simula nang nabuntis ako." Humingi naman ng tawad si Dan kay Gia at nagkaayos naman sila. Subalit, hindi nagbago ang ugali ni Gia at lalo pang lumala. June 2012, mas naging busy sa trabaho si Dan. Maaga siyang aalis at uuwi ng late. Dito na nga nagsimulang magduda si Gia kung may kalaguyo ang kanyang asawa. Kinumpiska ni Gia ang ATM ni Dan. At matapos niyang makita na kakaunti lamang ang pera sa ATM, muli siyang nagsuspetsya. Tingin niya may tinatago si Dan sa kanya. Tahimik lamang si Dan at hindi pinansin ang galit ni Gia. Nagbabaka sakali kasi siya na kapag hindi siya kumibo ay tatahimik naman si Gia. Subalit, mas lalong nagalit si Gia. Dito na nagdesisyon si Dan na dalhin si Gia sa isang espesyalista. Sinamahan si Gia ng nanay ni Dan. At matapos ngang magpa-check up, napag-alaman na may pinagdadaanan palang sakit si Gia. Siya ay may prenatal depression at anxiety disorder. Nang nalaman ito ni Dan, napagtanto niya na dapat maglaan siya ng mas maraming oras kay Gia. Pero kahit napakarami ng paraan ang sinubukan ni Dan para maging maayos ang relasyon nila ni Gia, wala pa ring nagbago. July 2012 nang kinontak si Gia ng kanyang kaibigan sa dating show. Nalaman ni Gia na matapos ang show, naging isang recording artist ang kanyang kaibigan. At ito na naman ang dahilan kaya nag-init ang ulo ni Gia. August 1, 2012, matapos ang kanyang trabaho,
agad na umuwi si Dan para ipagluto si Gia. Nang nagluluto na ng pagkain, tinawag ni Dan si Gia. Pero hindi tumayo si Gia sa kama at natulala lamang sa kanyang laptop. Muling nag-away ang mag-asawa dahil nakita ni Dan na kausap na naman ni Gia ang kanyang mga kaibigan na may magagandang mga pamumuhay. Doon na din sinabi ni Dan na hindi talaga magiging maayos ang kanilang relasyon. Sinabi ni Dan kay Gia na kahit anong sipag at effort niya, hindi ito pinahahalagahan ni Gia. Dahil sa bugso ng kanyang galit, sumigaw si Dan kay Gia at sinabing, "Hindi ko nga alam kung bakit ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo." Malungkot na kumain mag-isa si Dan at natulog. Ngunit ang hindi alam ng lalaki, ito na pala ang huling gabi ng kanyang buhay. Nang oras na iyon ay tila nawala na sa sarili si Gia at nabulag na sa kanyang poot at pagkamuhi kay Dan. August 3, 2012, ng madaling araw, tumayo sa kama si Gia at kumuha ng isang kutsilyo. Naglakad siya papunta sa kama ni Dan at sinaksak ang kanyang asawa. Nagulat si Dan at tinanong niya kung bakit ito ginawa ni Gia sa kanya. At dahil nga buntis ang kanyang asawa, hindi na nanlaban pa si Dan kay Gia. Nakalabas ng hallway ng kanilang apartment si Dan at tumakbo papalayo. Pero hindi tumigil si Gia at muling sinaksak ang kanyang asawa. Nang napagtanto ni Gia ang kanyang nagawa, tumakbo siya pabalik sa kanilang apartment at tumawag ng ambulansya. Bago dumating ang mga pulis at ambulansya, inayos pa ni Gia ang kanilang bahay at pinagmukhang nag-away sila ni Dan at aksidente niya itong nasaksak. At dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong pinsala, hindi na nailagtas pa ang buhay ni Dan at tuluyan siyang namatay. Agad namang inaresto si Gia ng mga pulis. Sa interogasyon sa kanya, sinabi niya na hindi niya intensyon na patayin si Dan dahil ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Pero hindi naniwala sa kanya ang mga pulis. Dahil base sa mga ebidensya, walang away na nangyari. Kinilong si Gia pero agad ding napayagang makapagpiyansa dahil malapit na siyang manganak. Makalipas ang ilang linggo ay nanganak nga si Gia ng isang lalaki. Nang maayos na ang kalagayan ng babae, agad siyang dinakip ng mga pulis. Kinasuhan siya ng murder at ikinulong. Nang nawalay na si Gia sa kanyang anak, tila nakaramdam na siya ng pagsisisi. Dito na inamin ni Gia na nagawa lamang niya ang krimen dahil sobra niyang galit kay Dan. Ayon nga sa medical records ni Gia, napatunayan ng mga pulis na may problema sa pag-iisip si Gia dahil sa kanyang sakit na anxiety disorder. Pinatawad naman ng mga magulang ni Dan si Gia dahil inaalala nila ang kinabukasan ng kanilang apo. Si Gia ay inutusan ng korte na magbayad ng $240,000 sa pamilya ni Dan bilang compensation sa kanyang pagpatay dito. April 2013, nagsimula ang trial ni Gia. Sa trial, ipinakita nga ang mga ebidensya na talagang may pinagdadaan ng sakit si Gia kaya nagawa niya ang krimen. Hindi naman pa nagdagdag pa ng mga kaso ang pamilya ni Dan kay Gia at muling sinabi nga sa korte na pinapatawad nila si Gia. Dahil dito, 13 years lamang na pagkakakulong ang hinatol kay Gia. At makalipas nga ang isang taon, umapila si Gia at napababa ang kanyang hatol at naging 10 years na lamang. Pinaniniwalaan nga na sa ngayon ay tuluyan nang nakalaya si Gia. Sa tingin niyo ba scripted talaga ang mga reality show katulad ng Sinalihan ni Gia? Ikaw ba naniniwala ka na kung mayaman ang napangasawa ni Gia ay hindi siya magkakasakit? Ano kaya talaga ang naging motibo at nag-udyo kay Gia para patayin niya si Dan? May alam ba kayong kwento na katulad ng ganito na nangyari sa ating bansa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at
Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!